Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in substance o sapat ang nilalaman ng dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dahilan para umusad ito sa susunod na hakbang. Kaugnay ito sa reklamong betrayal of public trust at malversation of public funds. Dahil dito, iisyuhan na ng komite ng notice ang ikalawang Pangulo para sagutin ang mga reklamo. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Can you higher your hands? Nakalusot na sa House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa botohan, idiniklarang sufficient in substance o may sapat na batayan ang naturang mga reklamo upang i-refer sa buong plenaryo ng Kamara. Unang isinalang sa botohan ng impeachment complaint mula sa civil society groups na pinangungunahan ni Father Joel Saballa na may 6 na grounds for impeachment. 54 votes in the affirmative, 1 in the negative, and 0 abstention. The chair declares the sufficiency in substance of Saballa et al. Impeachment complaint. So ruled. Ikalawang pinagbotohan naman ang impeachment complaint na inihain ng abogadong si Nathaniel Cabrera na may 7 grounds. With 54 votes in the affirmative and 1 vote in the negative, with 0 abstention, the chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. Tanging si Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Suntay ang bumoto ng no sa dalawang reklamo. Giit naman ni Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega, hindi ito political persecution laban sa Vice Presidente. All of the grounds, all of the complaints are very strong. So equally strong po lahat yan. Makikita naman po na from 2007 up to 2004, parang more or less parang 53 or 58 million yung parang unexplained. Hindi pa po kasama doon kung may joint assets sila nung husband or may mga negosyo silang iba. Nilinaw ng komite na ang botohan sa sufficiency in substance ay bahagi lamang ng mahaba pang proseso. Dahil pagbobotohan naman ng plenaryo kung aaprubahan ang articles of impeachment para matukoy kung itatransmit ito o hindi sa Senado, na tatayo bilang impeachment court na siyang magdaraos ng trial. Ang susunod na hakbang ngayon ng Justice Committee, I move to issue notice to the Vice President or the respondent to the impeachment complaints to file our answer to the impeachment complaints within a non-extendable period of 10 calendar days from receipt of this notice. ang reklamo ay nakabase sa mga sumusunod na aligasyon: culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust kaugnay ng umano'y banta ng Vice Presidente laban sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Gayon din ang misuse of confidential funds kaugnay sa umano'y irregularidad na paggasto sa milyong-milyong pisong confidential funds sa Office of the Vice President o OVP at Department of Education. Kapag natanggap na ang notice, may 10 araw ang ikalawang Pangulo para sagutin ito. Para sa Balitang A to Z,